Nandito tayo para interviewin ang may-ari nito. Para malaman kung gaano nakatagal yung business niya at kung ano yung mga pinagdaanan niya habang ginagawa yung business niya. Ito nga pala si ate. Ate, ano pong pangalan niya? Ako si Corazon Garcia, yung may-ari ng Okay na to. Ilang taon ka ako? 14. Ate, pwede ko pong malaman, gaano katagal na po itong business niya? 80 years na itong nag-ooperate itong business natin. Sabi niyo nga po, matagal na po yung business niya. Meron pa po ba itong other branch? Mayroon pa, isa dito sa may tapat ng Cebuana, tapos isa dito sa may tapat ng bakery, yung Finders Keeper, tapos sa SM, sa Casal de Ponso. Paano niyo po sinimulan yung business natin? Simula itong business na to sa mga magulang ko, tapos and then pag pinamana nila sa amin. Matagal na po itong business na to. Ano po yung mga ups and downs na nangyayari po sa business na to? Ang katulad nung nagkaroon ng pandemic, medyo naging matumal dahil di ba nagkaroon ng by schedule ang papunta ng mga tao sa palengke. Kapag yung araw na papunta ng mga tao sa palengke, ayun, nagkakaroon kami ng benta. And then nung pagbawal mapunta yung mga tao, zero balance talaga ang nangyayari sa amin. Ano po yung ginawa niyo para masilgan po yung mga ganito po? Ginawa namin, nangutang kami sa bangko para maging pantugtong namin sa business namin na to para hindi siya tuluyan maging down. If ever po na naisipan ko po magtayo ng sarili ko po, ano po yung mapapayo po sa akin? Pag kung sakaling gusto mong magtayo ng sariling negosyo, kung halimbawa gusto mo, katulad ng negosyo ko na ukay, ang gawin mo, ganito muna, magsalita muna, tapos my day mo, ipapost mo, and then pag sapat na yung pera mo na pangpuhunan, kahit isang maliit lang na ukay, magtayo ka, pero wag mong gagawin na magtatayo ka ng gagaling sa utang. Kasi wala din, pag mayari mo hulugan mo yung utang mo, wala na rin yung negosyo mo. Pero ito namang ukay, wala naman itong pagkalugin. Kasi parang konti lang ang puhunan mo, higit sa kalahati yung tubo mo. Kaya hindi ka din magsisisi kapag nagnegosyo ka ng ukay. Salamat po ate sa pagpapaunak po namin. Sabi po sumagot po sa interview. Thank you po. To conclude this interview, I would like to say that starting a business wasn't easy because you need a lot of courage to be able to take a risk. You need to think wisely and put in mind that your goal should be for a long-term run. If you wanted to achieve something, you should always work hard for it. A lot of people are not born rich, but because they are determined to reach their goals, they sacrifice and exert efforts. If there is one thing that I learned in this interview, it is to always prioritize your goal because goals are set to be achieved, and no matter what difficulties you will face, remember that you'll get through it.